Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 7 sa buwan sa Mayo 2025. Sangan sa akong partner, Malu Inocando Tabar nga atong makauban karong taud-taud. Ako si Attorney John Destacamento, mao'y makig-uban kaninyo sud sa usa ka oras karong buntaga dinhi sa tong programa. Nya dili ta maglangan ato dayong susihon kay nag-uwan-uwan ra ba lately ang latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Naas tong linya si Pag-asa Visayas Weather Specialist Sir Jomer Eclarino. Good morning Sir Jomer. Yes sir, Attorney John, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest update karong adlaw. Padayon natong gimonitor ang low pressure area, so duha kini na LPA, ang usa naa sa coastal waters or kabaybayonan sa Kalibo Aklan ug ang usa naa sa 425 kilometers kasad pambahin sa Iba, Zambales. So kining duha ka low pressure area sa atong latest na assessment, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Tungod kini sa LPA ang tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na medyo mapanganoron nga ito na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. So padayon ta mag-monitor sa itong mga gi-issue na mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings na posible mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga identified na mga vulnerable areas. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:57 sa hapon ug ang atong forecast maximum heat index sa Cebu moabot sa 37 to 38 degrees Celsius karong adlaw. Ang dagat mohunas alas 2 sa hapon, mutaob sa alas 7:47 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:08 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Sir Jomer, so dili to tinuod ang mga post nga ako nakita kagabi sa social media nga ang low pressure area diha dapit sa may Madridejo, Cebu di ay kinaa sa Aklan, matud pa nimo na sa Aklan ug ang usa to asa to sir? Yes, Attorney Jan, ang usa na sa 425 kilometers kasad pambahin sa Iba, Zambales, so diha sa may West Philippine Sea. So okay. sa atong assessment, Attorney Jan, so posible dili kini mahimong bagyo o posible makagawa sa PAR or mahilis kini o mag-dissipate, but ang kanyang sirkulasyon is nakaapekto sa Visayas, which is cause ng atong pag-uwan since yesterday. Okay, so dili ni early signs of onset of wet season kining mga nasinati nato nga pag-uwan-uwan lately kay sige-sige ra ba Sir Jomer? Correct, Attorney Jan. So wala pa tay signal o signos na transition sa tag-uwan. So ongoing pa nga atong peak or kining kainiton sa atong dry hot season because this first week, second week, di rin nato masinati ang peak sa kainiton sa panahon. But third week or fourth week ng Mayo, diha na kita mag-transition period into habagat season, gitawag nato na tag-ulan, which is normally masit kini until second half of June. Second half of June pa. Yes. Last question Sir Jomer, kumusta man sa datong weather outlook karong weekend leading up to the elections? Kay unsa man uwan ta o init ang ato ang
ma-expect nga weather on election day? Yes, Attorney Jan. So since katong Monday, nagsugod na itong mga meeting sa mga DRR. So actually this day natay meeting gihapon sa atong Office of Civil Defense to give an outlook sa upcoming national and local elections. So Attorney Jan, init og igang taasang time ng init og igang na panahon pag-abot sa Monday. So magdala ta mga payong pananggalang sa init, tubig to stay hydrated ta because kining na forecast nato na heat index mo abot sa 38 to 42 degrees Celsius sa Cebu. Init yun Sir Jomer. Daghang salamat Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas sa imong weather update. Unya, good morning ninyong tanan diha, sir. Yes, Attorney Jan, daghang salamat po. Good morning ug mag-amping tang tanan. Mao kadto si Sir Jomer Eclarino sa Pag-asa Visayas. Karon arita sa atong mga front pages sa mga local o national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, help desk created to aid 93-1 residents. Sa Super Balita, Mayor Garcia miumol og help desk sa 93-1. Sa The Freeman, Raymond faces disqualification complaint. Also, 4th District Representative sa Limbangon. Sa Banat News, Garcia gipa-disqualify na pud tungod sa giingong paglapas sa election ban. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos orders probe of NAIA barriers deal. Sa The Philippine Star, DICT sets up war room versus digital voting fraud. Sa Manila Bulletin, inflation drops to 1.4% in April. Ug sa Tempo, mystery heist. Makati Resto robbers return stolen loots and say sorry. Mao kadto ang mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga pamantalaan dinhi sa atong nasod sa among pagbalik atong sutaon ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one
who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, yung karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, mga official ballot nga gamiton sa eleksyon karong Lunes na dawat na sa Mandaue City Treasurer's Office. Samtang mga magtutudlo sa Mandaue, andam ng moserbisyo sa eleksyon. Ang kasayuran ay hatod ni Mary Rose Sagarino. Gihatod na kaganinang buntag sa Partner Logistics o COMELEC ang mga official ballot ngadto sa Mandaue City Treasurer's Office. Ang Treasurer's Office ang gitahasan sa pagtipig niini. Lakip na ang ubang election paraphernalia sama sa secrecy folder o thumbprint taker. Ang official ballots ipanghatod ngadto sa mga presinto kadlawon sa Mayo 12. Pipila ka pulis ang idestino sa buhatan aron sa pagbantay sa mga balota. Ang Mandaue adunay kapin 230,000 karehistradong botante. Samtang kaganina, gipanghatod usab sa COMELEC Mandaue ang 271 ka automated counting machine sa mga tunghaan nga gamitong presinto. Either principal's office, library, or kanang usa pa na ilang kuan basta usa ra gid siya ka room, common room. Nya ugma lang nila kwaon sa mga chairman. Dadon na siya sa mga classroom. Classroom sa polling precinct. Gawas sa 271 ka makina nga naa sa mga presinto, aduna usab dugang 38 ka backup nga ACM ang COMELEC Mandaue nga gamiton kung manggaling adunay mahitabong kakulian. Dungan usab nga gihatod kaganina sa mga tunghaan ang mga ballot boxes sa City Treasurer's Office. Sa dili pa mo serbisyo sa eleksyon, ang mga magtutudlo sa Mandaue ang mosalmot una og kalihukan karong gabii alang sa DepEd Night isip kabahin sa kapistahan sa syudad. Nagpadayag usab sila sa ilan ng kaandam sa pagserbisyo karon nga pinili. Since we already had our kanang series of trainings, so this time kanang magsige na lang gid mi og reads amo ang mga katong amo ang handbook for the election, and then after that muna magsige sad mi og communicate sa amo ang other EB members para mas hapsay ang dagan sa amo. Kay mas ganahan ko sa automated kaysa manual. Mas dali ra man gud siya. No need na mi nga magsige pa mi og basa kato magtali sa board, compare sa automated nga automatic na gid siya, amo pindot-pindot na lang. Moabot sa 813 ka mga magtutudlo ang moserbisyo sa eleksyon sa Mandaue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo alang sa paghatod sa mga automated counting machine sa 73 ka mga polling centers alang sa final testing and sealing. Upat ka mga pulis magbantay matag polling center alang sa maong mga makina. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sugod karong gabi, Mayo 6, 2025, ikanaog na sa Treasurer's Office ang mga automated counting machine o itapok kini sa Plaza Independencia o pagkakadlawon sugdan na kini sa paghatod sa mga polling centers alang sa final testing and sealing. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nangandam na ang ilang 382 ka mga personnel nga mohatod sa maong mga ACM lakip na sa mga battery ballot boxes ug ubang election paraphernalia. Kung ma-release na kini gikan sa Treasurer's Office, dili na mulugak ang mga police personal sa pagbantay niini hangtod nga maabot na kini sa 73 ka mga polling center sa tibok dakbayan sa Sugbo. Giklaro ni Makatangay nga dili na usab mouli aga mga pulis hangtod sa pagtapos na sa eleksyon sa Mayo 12. Once to be released with the Treasurer's Office here at the City Hall area, kuyugan na sa ato ang mga kapulisan until these items will arrive at their respective polling centers. And ang ato ang kapulisan, once they arrive at their designated polling centers, dinha na sila hangtod gyud nga mahuman ang pinili ay karong
May 12. Gibutyang ni makatangay nga dunay 73 ka mga polling centers ang Dakbayan Sugbo, din ang labing daghan nahimutang kini sa bukirang barangay sa syudad. Ang minimum nga i-deploy sa CCPO sa matag polling centers maabot kini sa 4 ka mga police personnel. Apan dunay dagko nga mga polling centers din daghan usab aga mga butante, din hatagan nila kining daghan nga mga police nga ilang i-deploy. Gawas sa mga pulis magbutang usab sila og mga police assistance desk aron may kadaulan kung adunay motumaw nga problema. Minimum nato nga deployment per polling center is 4 gyud, no? And but again, that's minimum. Na ay uban nga mga polling centers makabantay ta nga mas daghan og police because ato ang gitan-aw ang peculiarity sa lugar, kung asa siya nahimutang, lisod ba siya agtuon, no? And ang iyahang pagka-situate, lisod ba i-navigate, especially sa atong mga PWDs and mga senior citizen voters, isa na sa atong gikonsiderar. Dunay giandam ang CCPO nga kapinso sa 1,000 ka mga pulis kabay mo bantay sa mga election paraphernalia ug madugangan pa kini atol sa election day sa Mayo 12. Sa 73 ka mga polling centers walay nakita nga problema ang CCPO, sanglit ang ilang tanan nga mga kahimanan sama sa komunikasyon, maabot ra ang signal gawas lang niadto ganaa sa layo nga kinahanglan nga gamitan kiniglaing pamaagi sa komunikasyon. Apan sa pag-transmit sa boto gikan sa ACM, wala makasugat og problema ang Commission on Election, matud ni makatangay. Arnold Bustamante, CCTV News. Samtang COMELEC Lapu-Lapu naghatod na sa automated counting machines sa polling center sa mainland Lapu-Lapu ug sa isla sa Ulango, kinialang sa ipahigayon nga final testing and sealing. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gipanghatod na karong adlaw sa COMELEC Lapu-Lapu ang mga automated counting machines ug ballot boxes sa mga polling center sa mainland Lapu-Lapu ug mainland Ulango Island. Ang COMELEC officer sa Lapu-Lapu nga si Attorney Anjanet Lamban mo'y nangu sa paghatod sa Ulango Island, samtang ang election assistant nga si Benji Dayundon mo'y nangu sa paghatod sa mga tunghaan sa mainland Lapu-Lapu. Ang ACM para sa Barangay Kauhagan, kaubyan og pangan-an ugma pa sa buntag ihatod sa COMELEC Lapu-Lapu. Ang paghatod niini isip kini pagpangandam sa ipahigayon nga final testing and sealing ugmang adlaw sugod sa alauna sa hapon. Naabdan sa CCTN News Team ang COMELEC Lapu-Lapu didto sa Mactan Elementary School nga usa sa 38 ka mga polling centers nga nagdiskarga sa mga ACM ug ballot boxes. Matud ni Glenny Laping, ang Department of Education Supervisor Official Condeso sa Mongtunghaan, nga 17 ka mga ACMs ang ilang gidawat para sa 17 usab ka clustered precincts. Gibutang kini sa usa ka classroom nga maoy magsilbing storage room. Human maplastar ang ACM, gikandaduhan ang mong classroom ug adunay pulis nga nagbantay niini sa gawas alang sa hugot nga seguridad. Ugmang adlaw na kini ipang-apod-apod ngadto sa mga classrooms alang sa final testing and sealing. Samtang nipahigayon lang og gamay nga orientation si Dayundon ngadto sa mga electoral board tungod kay adunay parte sa machine nga wa malakip sa ilang training. Katong konon kay awah itong kan magwa tumapil nila sa katong sa ni ballot slider ba. Batog paapas lang instant. Kay mahip sa ilang briefing. Ballot Slider. Kay basi yung may bungtong praasal. Tinuon, suma pa niyang wa sila'y nakitang kakulian sa ilang pagpanghatod kaganihang buntag, gawas na lang sa pagbundak sa uwan nga nakabasa gyud sa mga ballot boxes. Apan suma pa ni Attorney Lamban nga wa ra kini problema tungod kay plastic man ang mga ballot boxes. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Balita gyapos eleksyon ang COMELEC sa probinsya sa Sugbo dunay giandam nga repair hubs kuno galing dunay mga kakulian nga automated counting machines alang sa ilang pag-ayo samtang walay klase og trabaho ang adlaw sa eleksyon karong Mayo 12. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Dili mo menos sa kasimana ang nahabilin ug may tabo na ang labing giatangang adlaw sa eleksyon dinhi sa Sugbo. Maong giandam na sa Commission on Elections Cebu Province ang mga repair hubs aron moatiman sa mga automated counting machines, ilabi na kung adunay nasugatang kakulian. Mahimong ayuhon ang maumakaymanan sa buhatan sa COMELEC sa Capitol Compound, Dakbayan sa Danau, Dakbayan sa Karkar ug Isla sa Camotes. Nahatod na hinon ang tanang mga ACM ngadto sa tagsa-tagsa ka mga lungsod sa probinsya ug walay nasugatang kalisdanan sa seguridad atol na sa iyang delivery. Kini aron makaabot sa final testing and sealing sa tanama kaymanan ngadto sa nagkadaiyang polling centers. Gipasabot ni Provincial Election Supervisor Attorney Marcel Sarno nga gituyo nga sayo ang pagpahigayon sa final testing and sealing sa mga ACM
aron masuta kung aduna bay kakulian. Aron samtang sayo pa lang, adunay magamit nga backup nga ACM sa apektadong presinto ug ayohon ang nagubambahin aron magamit usab isip contingency units. Kanang ang intisimura na muna siya yung magtawag na to ug sa call center ba. Nga mo first troubleshoot sa inform nimo, then they will instruct you how to troubleshoot ug dili na gyud despite sa tanang gihimo, then usa pa ta mo adto sa mo request sila for ilisan. Samtang iapas ang mga official ballots ngadto sa tagsa-tagsa ka mga presinto karong Mayo 11 o sayo pa depende sa gilayon. Kini aron masiguro nga na ang tanang mga gamit karong Lunes sa kadlawon dinya ng panahon na maglinya ang mga mamutar sa ilang mga presinto. Hinuon gwardyado sa kapulisan ang polling centers aron walay bisan kinsang makahilabot sa mga kahimanan sa sulod. Wala kay problema sa security tungod kay at the time sa final testing and sealing naa na ang ato ang mga kapulisan. Wala na kana sila magpabilin hangtod sa election and even after sa election sa retrieval sa ato ang machines. Sa naibahin, gideklara na sa Malacanang ang adlaw sa eleksyon, Mayo 12, isip special non-working holiday. Matod sa Proclamation number 878, giatagan og higayon ang tanang mga Pilipino nga makabotar sulod sa tagsa-tagsa ka mga presinto isip usa sa mga katungod. Pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang maong proklamasyon inubanan sa pagtugot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, niabot na sa Vatican City ang tanang mga cardinal aron makasalmot sa conclave. Usa sa mga protocol nga ilang gisunod mao ang pagbawi sa tanan nilang gadgets una pa makabutar sulod sa Sistine Chapel. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nangabot na sa Vatican City ang 133 ka mga kardinal una pa magsugod ang 10 giatangang eleksyon tibuok kalibutan nga mao ang pagpili sa bag-ong Santo Papa. Gikatakdag magsugod ang proseso sa conclave karong Mayo 7 diin sugdan kini sa kasantos nga misa sulod sa St. Peter's Basilica. Kini na ang 11 conclave diin milapas na gikan sa naandang ihap na 120 ka mga cardinals aron makasalmot sa linahing matang sa eleksyon. Wala hinon maapil sa listahan sa mga cardinal electors ang duha ka mga kardinales gikan sa Espanya ug Kenya tungod lang sa gihambi nilang balatian. Matod sa report gikan sa Vatican nga nanumpa ng daan sa oath of secrecy ang mga official ug staff nga nalambigit sa conclave process sa Apostolic Palace. Gisaad nila nga himong sikreto ug sagrado ang mamahimong resulta sa eleksyon nga mulanat ngadto sa pipila ka mga adlaw. Samtang gikumpirmar ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David nga karong adlaw kuhaon na ang ilahang mga communication gadgets. Usa sa ilang mga protocols nga gituman mao pagbawi sa bisan unsang mga gadgets ug ubang recording devices aron masatagan og panahon ang ilang higayon sa pagbotar sulod sa Sistine Chapel. Inubanan sa ilang hugot nga pag-ampo, hinuon gitugyan niya ug ubang mga kardinal ang ilahang kaugalingon ngadto sa Ginoo aron makahapog na usab ang Espiritu Santo kinsa ang bag-ong Santo Papa nga motumala sa Romano Katoliko nga simbahan. Gian Navarro, CCTN News. Mga gatong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya murag untok magyud attorney. Takdol. So takdol. Uy, takdo. Takdo. Ni takdo lang buwan. You know, as an elitist ba, kanang mura manig akong anak, oy kanang lain na yang isulti, lain yang gimin ba. Takdol is full moon. Sobraan dag takdo on up na sobrang elitist gid ni si Attorney John Destacamento. Mukaon na gid ako pronounce Attorney Destacamento. So with a W. With a W or an H. Pinahungaw. Sige, mabalik mi. Once may pila ka pahinom doon, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Karon sa ato ang pag-isgot-isgot partner karong buntaga. Kabantay ka partner lately murag daghan kaayong mga daghan kayong fake news about the elections. Oo, sa katong social usa media. gani ni ingon nga May 10 ang election murag ano nasa mo na. May 10 pero kana ba? Para nako kung mangilad ka nga May 10, kuan siya bati siya nga date to pick. Kung gusto ka mangilad dapat May 13 or May 14 kay kung May 10, maabot pa man ang May 12, the actual day of election. Yeah, but kanang makaingon sa attorney nga kung kita batian ta pero kung ang uban kanang iguro sang matuman cultist nga mindset amo adto na oy. Nilib. Masuko pa nang hindi pa butaron. So May 10 ko no pero kuana ni ha klaro na ni sa COMELEC nga dili May 10 kundi dili May 12, 2025 ang adlaw sa eleksyon. Nya duna say mga post sa social media nga nag-ingon no national ID, no vote. Nakakita nga ato partner? Walay kani mong giingon kanang imo kanang mong gi-share. Ever since man last election gawas pud na nga. Okay. Igamit pud na siya nga issue. Kini kitang mga national kay bawra ba yun ko ani nga bisag ako gani dugay na kay ko nato nga gikuhaan sa ako ang biometrics for the national ID pero Wa pa mo nakita sa mong ID wala pa gyud ambot asa to nako pangitaon akong national ID. So pero kani giklaro ni nga again this is fake news, dili ni tinuod or fake post. So dili na tinuod nga di mo makabutar kung wa mo'y national ID kay ang minimum requirements lang is para ma-confirm ang imuhang identity during the elections is magpakita kag laing ID. Or actually kung kuan man gani ang Board of Election of BEI, Board of Election Inspectors, kung doon na sila lain nga mga ways nga ma-confirm nila nga ikaw na, then that should suffice. That is enough already. Dili kay na-specific nga ID nga ipresentar. O masad kasagaran gani igura gay ka mo ingon nito asa man kadapita mao ni ako okay.
kana sa mga watcher kaila na suna nimo oy. Oh, mausad. Kaila na nimo mga watchers diha. So, but for as long as naa ka sa master list niya, wala ka na tangtang sa listahan sa COMELEC, ka na disenfranchised matud pa nila as a voter, makabotar gyapon ka dito. Anyways, ma-compare man na nila kung grabe jud ka, suspicious ka as a person, igtuod nimo didto, ma-compare man nila ang imong pirma didto sa ilang records o sa imong pirma during the voting. So, kana dili na tinuod ha niya ang Department of Information and Communications Technology along with the Commission on Elections nagpartner ni sila partner alang sa pagsumpo aning mga fake news, misinformation o disinformation in the run up to the election. So, specifically na sila gitawag nga war room. So, kung naamoy mga trolls diha, kung naamoy mga troll farms, nag-establish sila ang gitawag nilang war room against online misinformation o disinformation. Ang DICT mihulagway niini nga first of its kind nga 24/7 threat monitoring center. Kining ilang giingon nga threat monitoring center sa DICT mao kini ang mag-serve as real-time digital command post para ma-detect, masumpo o ma-dismantle kung unsa man mga online misinformation o disinformation aron maprotektahan ang sanctity sa ballot in this time partner of digital age. So ang DICT will operate an anti-fake news command through the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kining Cybercrime Investigation o Coordinating Center mahimo ni siyang operational in 2 days under the officer in charge nga assigned sa DICT niya mao ko ni matod ni DICT Secretary Henry Ruel Aguda ila ko ning commitment to the Filipino people ilang panaad nga in this time of digital deception kuno nga ang gobyerno will stand as guardian of truth and transparency. And I think this is also, for all it's worth, this is a good move kay ato sang ipakita na ng mga trolls o kaning mga fraudsters online nga ganang they have no unbridled freedom bitaw nga tuo niya sila nga kanang dili ila na kuan dili ni murag kanon sa mga inasal anli. Dili na siya pwede nga magpatuyang lang mo kay kanang daasad mo yung mga mayatakan ng mga katungod. Noon na partner. Sakto ba ito na? Tino. Mayatakan. Your right ends where my right begins. Ana. Murag imingaw na gini siya mag-law school. Murag apit ng enrollment partner. Okay. Enrollment. Daghan na pili lang jud ka diri sa Cebu kay daghan na kaayo kung imo nang tiwason imuhang kuan. Wa na gitaan ni. Wa na gitaan ni. Di mahuman naman na imuhang kuan. Imuhang tahas. Di pa di ay naman human imong laing tahas karon. Mahuman na karong kuan. Hapit na. Hapit na mahuman. Mahuman na karong hapit na. Misinformation is really massive from the internet and social media. Everyone is witness to it. Ako kay I have grown kanang kuan na lang nonchalant or manhid na lang kuan na. Kay kapoy na kaayo mo tubay murag kamo na panapo na lang mo din sa inyong kaugalingon kamong di kay kapoy na kaayo. And this could the type attorney nga mo engage in. To me, I choose my battles. If I think this is a stupid conversation, I wouldn't waste my breath on you. Murag, hello. Mao gyud. Ano ko, bahala ka diya. If you want to be kuan, bahala ka. Because in the first place, that's exactly what I think they would like to elicit from you, ang imong engagement. So, kung i-feed na nimo, all the more nga ma-empower ni sila. But you know, even the non-trolls, even friends. Even friends. What's up sa mga friends? Masyako, attorney ka, have you been living under a rock? Ano inaanak ka? Uy, masyako ba? And then, but di raman ko magigay sa mga. Di raman ko matubay. Some even start conversation. Kanang, kinsa mong butaran. I don't know yet. Ako lang na, kuan lang. Una-una pa ko. Kay kapoy man. Kapoy, and eventually, they will realize it themselves. Samasad. I hope they will realize it along the way. Kita sad, if masayop sad ta, kaya di masad perfect siguro atong choices all the time, then we all have our own realizations in life. But what shocked me, attorney, is the very person na nangutanan ako is dili they registered. Dili registered. So, pila naman yung edad, maka-vote na unta siya. Basta, how can you be so vocal about something and then you don't even
Mao gani na. So basic na siya nga dapat unta ka magparehistro para naa kay kuan katungod nga magyaw-yaw. And more than registering, kinahanglan ka mo participate in the elections by actually casting your vote. And I don't agree, attorney, ka na mo ingon gayang uban ron nga di na lang kumubutar useless ang Pilipinas. Ana ba? No. Maingon ko nga, and then you're contributing. Kaya how can you, bahala siguro whatever your choice is. Bahala siguro mapildi na mong gipang pili. Basta at least nibutar ka. Na makadaog na noon ang mga way kwenta diha ang mga kandidato kung pabutaran. Kaya mo lagi na lagi bisag unsa pa ta ka grabe kayo ang tigi, ang debate pero mo lagi na Trump gihapon sa kini mga I don't know if there is such a term, mga voters bitaw nga kuan lang patuyang lang sad siguro diha shade sa ilaham rag feel nila kay mauna, pero that's the beauty or that's also the dark side, the downside of democracy ba na? Ba? It can be both beauty or downside of democracy, like always, life always has. Ana gyud na, but you know kana lang gyud ako ang luoy kaayo no kato intawng dili kaayo sana savvy. Yes. Di ba? Kay mo manggi makuan. Kanang matarget sa mga mangingilad. Kay of course kanang mga kuan, mga dili kaayo discerning nga mga tao nya kining nasay uban nga nauntay discernment pero because ni align man sa ilahang mga beliefs. Kanang blind loyalty. Blind loyalty. So muna siya. So karon makaingon ta init na gid ang eleksyon ng sa Tagalog pa naglilipana. Naglilipana. Ni kuyanap na gyud kining mga fake news, misinformation, disinformation. At the same time on the local front na mga nanggawas nga picture sa gistipliran, na kwarta, na sample ballot. And to me, as someone nga kanang taud-taud sa politika, makaingon gid ko nga kanang bisan pag nakauyon kagwa sa kandidato, ayaw ta ng tuod diha dayon because it's so easy to get a ballot, sample ballot, put whatever amount of money, staple, post it on Facebook, and say nga, mo niya ko nadawat. But I'm sure di gyud mo execute og affidavit nga gihatag ni kuan talpulani ana. Adto mo sa inyong purok leader. But at the same time, attorney ba, makaingon ko, aren't you also liable? Kaya nga ni dawat man ka. Mo gani, vote selling and vote buying are prohibited. Both in bribery, both ang nihatag ug ang nidawat. Yes. So, ano ba? Nakaingon gid ko nga, wow. I don't know. wow gyud partner, pero kaning ang dili fake news partner ni ingon ka nga ni init ang politika, grabe makaingon jud ta nga ni init kay left and right ang kabisi karon sa ombudsman pagpandawat og mga kaso. And I think Comelec also for disqualification left and right. Even si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na disqualification. Sa Limbangon sa 4th District na disqualification. Ikaduha niya nga disqualification ni sa Limbangon. So kini makaingon jud ta nga this part of politics na ang si Mayor Raymond Alvin Garcia, that's a political gimmick niya dayon sad ang mga complainant na ingon sad nga there is basis. Ambot adto na lang sa May 12 ninyo ipakita ang inyong desisyon kung kinsa jud inyong pilion kay kapoy na magud kaayo nga magsige tagisgot sa merits kay naa magud ani dili magud kalikayan jud nga usahay sad ma-question nato ang timing nganong karon ra sad gi-file disqualification kay dapat man sagid na nimo i-file as soon as possible kay para ang Comelec maka-act ana so mausad siguro nga gidali siya file at this time kay kuan magud partner kung eventually if the Comelec will find out nga nay merit or mo rule siya on your disqualification and ang effect or consequence kung i-disqualify jud ka kay ang mga votes nga na-print naman ang mga ballot so ang mga votes nga nakuha nimo during the elections will be considered as stray votes and you will be considered a non-candidate. So
ang second in rank maoy i-declare nga winner. Kung ang imong disqualification case ma-resolbar before sa actual day of election. So mo nang paspasan og Mayo. Mo nang paspasan. Mo na dira. Pero kung di kanay abogado way basa-basa Google. Bao memorize. No gining usa na ko ka mga paborito with all with kuan lang sad. Ang election laws? Election laws, local governance kay makarelate ka ba kay sa imong pagbasa-basa with kuan gyud ka ni practice it. Not everyone ba is good in election laws. Unya ako kay kanang I realized sagdi ko abogado na it's something so full of details that you have to be careful kay before when I make arrangements for commercials dito ko na shock nakana ko oh my goodness na mag-change pag yun siya every now and then kay before sa guidelines. Total number of airtime for all ba and then once in instances nga this is the total airtime previously for per station. But karon gitingob na dai siya. Karon gitingob na sila. May mga need mo submit mo so nakaingon ko nga kinahanglan gid ay. So if you are a PR handler and then di lang ka magpakabanaan na, be very careful kay labad imong ulo. Kay naa may campaign finance rules and law nga pwede na siya sad mahimong ground for perpetual disqualification from service. Imo sad nang ipakita didto sa imong sose ang mga sources sa funds nga imuhang gigamit para gidawat contributions and expenses and how these people are related to you. Di na pwede nga paid for by friends. Wala na paid for by friends. Ikaw raman santo. You also have to declare it. So bisan og no money involved for as long as it is something of value, you have to be very careful about these things. So nya kanang mga ingon ana attorney naabi agi na sampulan. In fairness sa COMELEC now makaingon ko nga kanang they also really tried to adapt to the situation kay karon na nagud sila monitoring sa social media. Although people would complain and sometimes makaingon gyud ta nga not as fast as we want it to be but at least na at least na and in fairness sa katong mga dunay mga kandidato sa unang sa ilang pangampanya nakasulti og mga kuan, bad words, gipaspasan man dayon ang COMELEC pagpa show cause orders. So naa dayoy action gikan sa COMELEC ba and what does it tell us? It tells us nga the COMELEC is also doing its job and we all know ra ba ang usual nga problema din sa COMELEC is the lack of manpower. Kuwang gyud na sila diha og tawo and ang pag-mobilize nila sa ilang mga tao, ang logistics problema kaayo but the COMELEC is also doing its best sad aron sad aron ma-realize, aron matuman ang ilahang ang objective nila as a constitutional body, as a constitutional commission nga to ensure the conduct of fair, just and honest elections in our country. And hopefully sad way mga tao walay mga magpasamang-samang nga mga tarantado nga tao nga hugaw-hugawan kining atong election nga naiplano nga ambot if there's ambot kining so far partner sa mga elections that involve sa mga automated elections nato starting 2010 murag wala man kaayoy mga reklamo as a whole or in general ang mga tao kabahin sa resulta sa elections unless atong resulta sa kang Leni ug Bongbong in 2013 or sometime ago 2016 nga naabot yun sa Supreme Court and then wala raman sad gyud question ang integrity sa results sa automated election. So overall makasalig ta ug ginaot makasalig ta ang COMELEC sa dunay mga gi-impose or dunay mga giandam nga security measures, contingency measures kay kanina kung dunay mga kakulian sa mga VCM or ACM automated counting machines. Duna say mga repair hubs nya naa say mga extra nga machines nga giandam kung ugaling man nga kulang or mo palyar ang mga makina. So hapit na Lunes na partner. Maglumba na tag kanang color sa atong tinta sa atong kuko. Wani asa ka mabutar? Batar ko ngadto sa Medellin kay mao na gyud ang ako ang promise ako ang lungsod nga kining naman ay residency og domicile. I may be a resident in Talisay but
my You domicile. chose, I have all the intention to return to my beloved hometown. So, mo na nga dili jud nga ako ma-detach completely sa dang akong kaugalingon sa ako ang and karon daghan kaayo ingon nga mao ni atong burtan sa among family kay bisag kuan lang kining lain-lain ang pambutaran pero na ako kay dili lang ko mo try to kuan nila mo try to influence even in my kining mga in my classes partner. Ang mga bata, ang mga estudyante mangutan na kinsay maayo butaran for gov inko nga no di ko mosulti, I don't want to influence you in any way. Kay di ko ganahan nga magbasol mo or di ko ganahan nga ako hinungdan nga nung it's a matter of personal discernment para nako. I think it's also correct because how will you raise responsible voters if they themselves cannot discern? Nga kanang di sila kabaw mo hagpat ba? Kani propaganda ra ba ni or kani kuan ba gyud ni tinuod ba gyud ni kanang even if you post on Facebook mangutana ka asa imong gusto kaning batig batasan pero kuan asa imong gusto kaning kuan pero kuan daghan kayo managlahi nga mga tubag but at the end of the day it all boils down to your choice kay imuha man ang katungod and ikaw ang pinakagamhanan nga tao anang panahon na kay ang ilang kaugmaon na si mong kamot. Yeah, and some voters are vocal about their choices, but there are also some voters like me who would prefer to not be quiet. Be quiet. And you don't have to kay di mo ka obligado mosulti kinsa imong butaran. Mao gyud. Di ba? Wala man kagi imbestigaran diha o man kagi pasuka. But of course na gyud even now na may mga artista no nga mga endorsers unya. Bakit ani mo nag-endorse lang bang kandidato? Kung kani nga kandidato ilang gi-endorse, dunay mga fans club sa ubang kandidato, mangaway dayon. Respect the choices, ni respeta ram gay ninyo bisag wasad mi kasabot ninyo, murag ingon ana ba nga mga baruganan. So, at the end of the day, importante gyud ang pagbutar, ang pag-adto, ang paglinya. Ikaw partner, asa man ka bubutar? Banilad, North District na ikadi ay. North Distrito. Daghan ra ba kay kandidato? So, dili gyud ang nakaingon ko, dili gyud ko mo vote straight. Pili gyud ko. Uso pa din na mo vote straight? Nasad, uban. Grabe nga lunod patay ang vote straight. Before, I used to. Pero nganong dili man ka mo vote straight? Unsa day imong mga criteria for judging? Criteria? Naay kuan, professional and personal. Mura grabe yung paghagpat ni mo partner. Yes. Even karon campaign period kanang namang duol. Di mo gud malikayan bisag ka nang wala na ko nag-active sa politika nam, di mo duol kay considering nga ako kapitan before, si Dennis kapitan before and people think nga politics is always addition of course. So people think nga there might be some people nga allied with the current administration who will maybe vote for them, but there will also be people na will not because they are, mga nana ba? So, reach out sa good sila. To me, I'm grateful, but kanang kuan gyud, depende gyud. Depende gyud. Pero nakompleto na mga nimo ang pila, 8 napo ba na? Napo? 8 ka konsehal. 8 ka konsehal. 8 Dili ka konsehal. Dili pa? Di. Kay nay uban good kanang friends, but I don't vote according to friendship. I vote according to what you can offer ngantos mga tao kayo mga lagad man mo naghansad nag-abot puros friends so ikaw di man ko kabutar sa Medellin pero kung makabutar ko I think kinsa kong butaran. I think I know kinsa imong butaran. Partner. Pero unsa na taron May 7 atong remind liquor ban day partner ha on the eve of elections on May 11. Wala na say kampanya ana. On May 11. May 10 na tama ang kampanya. Ganina si Sir Jomer sa Pag-asa ni Clarino, yes. Init ang eleksyon. Figuratively and hinungaw na sa kainit sa ubos. So muna, init ang eleksyon, so magdata sa ato ang mga panangga sa init. Pagdamog ka ng payong Jisoo Life Jisoo Life. Ano ba? Okay kanang maunang uso no. Bitaw. Ganing okay na. Jisoo Life dahil tawag ana di. Actually brand na nanad ba yan yung mga tao nga hindi mo tawag og iyang common noun. Ato na. Wala lagi. Nya ang init nya ang
Mga kuan diha, ang paglinya-linya ra ba, ang mga pregnant, ang mga seniors, mas maayo nga mosayo didto. They can vote early. They can vote early. Ang mga kuan, ang mga dunay mga kakulian sa ilang panglawas. Seniors ug mga PWD ug mga pregnant. Para na ko. But akong mama di man musugot nga mo una siya. Ay man ko ato lang ka sa kuan man. Dili ra ato gyud siya sa kay say man may precinct ba ya. Okay, say precinct. Sa ayaw ra magdungan na ta. Ay siya ganan magpa-special treatment. Okay. Nya, unsa Oras, napakadiha? no? Awa na. Napata pero wala man tay oras. Check. Tay oras. Atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud nga mahitabo siyang kinabuhi. Usa nini mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 nagaingon, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matagi gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 sa 20 nagingon, timane kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayowa sa Ginoo nga magkalingkamas ka nining negatibong pagbati. Maigsoon, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datang nga kinaya. Tabangan kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa mong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Lemchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Sa di pa ko magpasalamat, ako lang pahinumdum karong adlaw magsugod ang conclave kaning pagpili ina sa musunod nga Santo Papa. So atong giawhag atong mga kaigsuunan, atong mga nananaw karon nga atong iampo ato ang simbahan ug ato asang iampo ang atong mga kardinal kay nagsugod na ang ilahang tahas karon. Onya, daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tavar, sa mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa inyong papakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. O si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta